itong panukalang batas po na binabanggit ninyo na exempted yung micro businesses, ito yung additional 200 pesos. Yes. Hindi siya yung 1,200 na minimum wage. Ang pumasa kasi ng 19th Congress, yung 200 peso legislated wage increase. At currently sa 20th Congress, pinupush din namin yan eh. Kasi wage recovery yan eh. Kumbaga, kung maghahanap ka ng compromise ba, if we can put it that way, yung 200 pesos, ang binabanggit kasi namin dyan, recovery pa lang yan. Sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilhin at serbisyo, workers must recover what is lost from their purchasing power. And no other than the Philippine Statistics Authority has already confirmed this. PSA confirmed that the purchasing power of a minimum wage earner or a worker ay bumaba ng 30%. So 1/3 ang nawala na sa sahod ng mga manggagawa. So kaya yung 200 pesos, recovery lang yan dun sa nawalang halaga. Yun yung ginawang basis for asking the Yes. 200. Okay. Yes. Kong, good evening. Si Chicky Verhel po. Ito kanina na-mention Hello po. po ninyo na yung micro business nga ay talagang exempted na tapos pinapag-usapan yung small business. Yung, so para malinaw lang po, yung sa small businesses po, kunwari in distress na or hirap na financially, ano po ang way nila? Pwede ba mag-apply ng, hindi bankruptcy kasi hindi naman bankrupt eh. Yung hirap na hirap, hindi talaga makakapagbigay nitong extra 200. Yes. We have what we call small business wage subsidy. Ginawa na natin yan during the height of COVID-19 pandemic wherein the government paid for the minimum wage of their workers for the small and micro enterprises that are in distress. So, merong capacity. At ang kagandahan dito, hindi to yung usual dole-out na ayuda eh. Kumbaga, ang ine-explore natin dito na forma, yung hindi kaya na karguhin ng isang negosyo, say for example, gobyerno ang mag-aambag o magpapasok para tulungan yung mga maliit na negosyo na yon na makasabay, assuming magtataas ng sahod sa pamamagitan ng legislation. So, may tugon na agad dun eh. If the small businesses cannot afford to raise their wages, we have what we call small business wage subsidy. Have we done that? Yes. Do we have the resources? Yes. At mas maganda yan kaysa papilahin mo yung mga manggagawa sa ayuda. Diba? Idiretso muna doon sa mga small enterprises para naaagapayan mo directly yung mga minimum wage earners coming from these small enterprises.